Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay nasa day 32 po tayo ng ating 40 days prayer and fasting. At sa umagang ito, samahan niyo po ako na pag-usapan natin ang ating prayer focus na reforming the next generation. Reforming is to put or change into an improved form or condition, redeem or regenerate. Next is coming, following, or being the one that comes immediately after another. Generation, a body of living being constituting a single step in the line of a descent from an ancestor. Our next generation, which means that it is the younger generation. At kung may Biblia po kayo, pakibukas nito at sabayan niyo po ako sa ating pagbasa sa aklat ng mga awit or Psalm chapter 119 verses 9 to 12. 9. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pandinig ayon sa inyong salita. 10. Hinanap kita ng aking puso, o huwag nawa akong malihis ng iyong mga utos. 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 12. Mapalad ka, o Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Manalangin po tayo para sa salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa araw na ito. Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, ay buksan mo ang aming puso't isipan sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. At nawa po ay aming maintindihan at maitanim sa puso't isipan namin ang iyong gustong ipagawa o gawin para sa buhay namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ito pong binasa natin ay patungkol sa mga young generation o youth. So, mayroon po akong 3. So, may 3 points po ako for us to redeem or change the young generation or the youth. But before that, gusto ko pong tanungin ang mga kabataan na nanonood o nakikinig sa ngayon. Kumusta na po ba ang relasyon nyo sa Diyos? On fire pa po ba? Lalo na po at narito tayo sa new normal days because of the pandemic. Masaya pa rin ba kayo tuwing nagpupunta sa simbahan o nagsasamba? At kagaya ba ng pagsunod sa inyong mga magulang o nakakatanda ay ang pagsunod nyo rin sa Diyos? Ngayon, narito po para sa akin ang meaning ng youth. So, youth, Y, U, ikaw. O is obey, pagsunod. U, understand, pag-intindi. T is trust, ang pagtitiwala. H, Him, meaning it's God. So, Y-O-U-T-H, you obey, understand, trust Him. So, here is the 3 points for us to redeem or change younger generation youth. First, number 1 is obey. So, according po sa binasa natin sa verse 9, so, sabi po dito sa Tagalog version, sa paano lilinisin ang isang binata ang kanyang daan?
sa pandinig ayon sa iyong salita. So, ang first point po natin ay ang obey. So, obey. Meaning, sundin natin ang salita ng Diyos. Dito kung saan itinatanong ang daan na kanyang dinaraanan, na kung saan dapat ay makinig tayo sa salita ng Diyos. So, paano mo ba ito gagawin? Sa pamamagitan ng pakikinig sa simbahan, sa salita ng Diyos, sa ating mga pastors, o sa sino mang namumuno sa inyong simbahan, anuman ang ating reliyon. Pangalawa ay ang pakikinig gaya ng ginagawa mo ngayon, kagaya ng panunood o pakikinig mo ng cellphone mo o sa laptop mo using our social media. So, hindi lang po puro FB, puro YouTube, TikTok o anuman, kundi gagamitin din natin ang social media para po iparinig natin ang mga salita ng Diyos maging sa mga kabataan. Ngayon po, dahil dito, nag-guide kayo ng Diyos sa mga bawat desisyon na inyong gagawin. So, anuman na desisyon mo, ikaw man ay dumaraan sa problema o anuman na mga problema na meron ka, masaya ka man, malungkot o may desisyon ka na gagawin sa buhay mo. So, ito po ang magiging guide natin para sa ating buhay. Ikalawa po, so obey first. Second is to understand. Understand. Sa verse 10 po ng ating binasa, hinanap kita ng aking puso o huwag nawa akong malihis ng iyong mga utos. So dito po, ang pangalawang points po na nakita ko ay understand. So, ibig sabihin po ay sa paghahanap ng mga kabataan ng Diyos na dapat niyang maintindihan, na dapat bukas ang iyong puso at sa pagtanggap ng ating Diyos. So, ibig sabihin, upang maintindihan mo ang Diyos, dapat bukal sa iyong puso na tanggapin siya. Anuman ang mga narinig mo na salita, na narinig mo sa simbahan, sa social media o na basa mo sa Biblia, kailangan ay tanggapin mo lamang ito ng buong puso mo. So kapag tinanggap mo ito ng buong puso mo, tutulungan ka ng Diyos para maunawaan mo kung ano man ang iyong narinig, ano man ang iyong nabasa. Sa pangatlong points po is trust. So, trust po. Sa verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, trust po ang pangatlong points. Ibig sabihin po ang pagtitiwala natin. Magkaroon po tayo ng tiwala sa Diyos upang di ka madala sa mga pagkakasala mo. So, sa James o Santiago chapter 1 verse 6, narito po, ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. Dapat po na magtiwala tayo sa salita ng Diyos, na kailanman di niya tayo iiwan o pababayaan. Kung mayroon tayo nitong tatlong puntos na to, obey, understand, and trust God, I know we can continuously raise up young people that will worship, glorify, and seek God. As a conclusion, kayong mga kabataan ang magpapatuloy ng nasimulan na gawain ng mga naunang henerasyon. So, upang magpatuloy
ang mga gawain na para sa Diyos. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa. So, ito man ay matanda o bata, lalaki o babae, pare-parehas tayo sa paningin ng Diyos. So, pare-parehas tayo na may dapat gawin para sa Diyos or to glorify God. Now, let us ask God for our prayer to raise up young people who revere, worship Lord, for effective youth programs for the church to develop holistically, for the young people to seek the Lord and give their life to His Lordship, for the young people to learn the Lord and be discipled. So, samahan ninyo ako at manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po na kayo po ang gagabay sa amin, lalong-lalo na po sa mga younger generation, sa mga kabataan ngayon, na mga pinagdadaanan nila, Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na nasa new normal days po kami. Nawa po, Panginoong, gabayan niyo mga kabataan na mas lalo pa nilang ituon ang kanilang sarili di lamang sa mga makamundong bagay kundi po pati sa espiritual. Panginoon, tulungan niyo po na ang mga kabataan ay magkaroon po ng panahon para sa inyo, para bigyan, Panginoon, ng halaga ang mga pinapagawa ninyo para sa kanila. Panginoon, nawa po ang mga naumpisahan na mga gawain ng mga naunang henerasyon ay pagpatuloy ng mga kabataan upang sa iyong pagdating, Panginoon, ay patuloy niyo po kami i-bless, Panginoon. Sa mga kabataan, dinadalangin ko po na mas lalo pa silang magpursige at mas lalo pang dumami, Panginoon, ang mas nakakakilala sa iyong kabataan. Salamat, Panginoon, na patuloy mong i-bless, Lord God, ang mga kanilang mga gustong mangyari sa buhay, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pamilya, at lalong-lalo na po sa mga dapat nilang gawin para sa lalawak ng gawain para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nawa lahat ng kabataan ay maging safe araw-araw, maging malusog at puno po ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, na ang mga kabataan ay magkakaroon pa na mas lalong maiintindihan nila o magkakaroon sila ng interest palalo sa gawain mo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, marami pong salamat sa mga nanonood o nakikinig ngayong umaga. At nawa po ay magpatuloy po kayo sa pakikinig ng 40 days prayer and fasting. Salamat po and God bless you.